Yes. I'm waiting for that, ma'am. Okay. So, ma'am, kayo po ba ay nakaranas na ng magbakasyon? Yung pinakamatagal na bakasyon niyo po, ilang araw po ba yun o ilang linggo A tumagal? week. Nagbabakasyon po kami sa work for 19 weeks pala. Kaya lang, choice mo kung gusto mong full 19 o magbabawas ka. Pero yung straight na holiday, 7 days lang maximum. So, yung sa 7 For days, leisure. yun po yung naging pinakamatagal nyo na bakasyon? Yeah. Nag-enjoy po ba kayo nung 7 days na yun? Napasarap po ba yung bakasyon nyo? Napasarap naman. Okay, so bali yun po ma'am. Nakakapagbakasyon po tayo ng ganun kasi meron po tayong hanap buhay o may work po tayo, di po ba, na pansuporta natin para dun sa ating bakasyon. Yes. Pwede po nating gamitin yon yung bakasyon natin. So, sa bakasyon po, meron po tayong mga pagkakagastusan like yung pagkain po natin, yung biyahe natin, yung pamasahe. So yun po, yun ang pinaka-holiday natin. Pero paano naman po kaya ma'am, paano natin magagawa tong yung bakasyon na ito? Sabi nga po natin, yung pong retirement na paghahandaan natin ang pinakamahabang holiday sa ating buhay. So ito po ay dapat nating paghandaan. Meron po akong papakita sa inyo dito na financial needs analysis. So dito po natin makikita kung magkano po yung kakailangan ninyo na retirement pag dumating na po yung araw na gusto nyo na pong mag-retire. So sa ngayon po ma'am, ilang taon po kayo? 45. So ilagay po natin dito yung edad nyo ngayon, 45. Ilang taon po kayo ma'am na nakikita nyo yung sarili nyo na magre-retire po kayo? 55. 55 years old. So, meron na lang po kayong ilang taon para 10 years. Lalagay ko dito yung 10 na 10, no? Okay. So, meron na lang po pala kayo, ma'am, na 10 taon para paghandaan po ang inyong retirement. Meron din po ba kayo, ma'am, na retirement sa inyong pinapasukan ngayon? Sure po GSIS, ma'am. GSIS. Ano yun ate? May ganon. Wala namang concern, wala namang effect yun dito, no? Kapag meron siya. Saka po SSS, yun. Oo, okay lang. Lynn, alam mong si Sol ay aking kapatid. Yes, ma'am. Ayun. Nabanggit ko lang. Kaya ang tawag niya sa akin ay ate. Yeah. Opo, nabanggit mo ma'am yung meeting natin. Kaya masaya kaming kasama, no? Kasi alam mo na, pag magkapatid, accommodate each other. So, paano pag ano natin? Wala namang epekto yon na meron na siyang GSIS? Wala naman. Sige. So, walang epekto sa calculator. Okay, so ma'am, ayan po. Meron na lang po kayong 10 taon para paghandaan po ang inyong retirement. So ngayon po ma'am, kung estimate po natin, magkano po yung kasi annual itong nakalagay dito, no? So dapat per month muna, no? Sa isang buwan po ma'am, magkano po yung nagagastos nyo para po sa kabuhayan, yung cost of living? Monthly. 25. Kasama na po dito ma'am yung halimbawa po sa internet, sa tubig, Opo. meralco, kung umuupa po kayo ng bahay, nagre-renta. Yun po. Yes, ma'am. 25,000 po. Opo. Kita times ko na ba ito sa 12, ate? Okay, so 25 times 12. Calculator. 25,000 times 12. 300,000. Yes, ma'am. So ma'am, yan po, 300,000 po ang lumabas na inyong annual cost of living.
So, pamilyar po ba kayo ma'am sa tinatawag nating inflation rate? Yes, ma'am. Opo. Ito po yung inflation rate sa ngayon po, ito po ay 8%. So, tumataas po ito. Taas. Oo nga, ma'am. Bilihin kada taon. So, nasa 8% po iyan. Meron pa ba, Ate Lana? 8%. May tatanong pa ba ako? Para sa form na to. Future annual. So, yung desired interest rate, ang kailangan yung mapuno lagi dyan, yung mga boxes na solid line. Ibig sabihin, iyan yung mga kailangang may laman ha. Yun. Multiplier. Yung mga perforated na boxes, yan yung mag-automatic. May guide yan. Tama. Diba nag-automatic yung 10 years? O hindi, sinulatan mo yun, hindi mo susulatan yun. Basta yung mga full line lang na boxes, ang itatanong mo. Okay? Desired interest rate. Okay. So, desired interest rate, lalagyan din yan. Yung future, automatic na yan mag-generate. Correct. So, bali mama, dito po sa future annual cost of living, makikita po natin. I-press ko muna ba yung calculator? Hindi. Punuin mo muna yung lahat ng mga solid lines na box. Yan. O bakit 8% ang nilagay mo? Paliwanag ko sa kanya. Kay client. Dahil lang inflation rate po ngayon, ma'am, ay nasa 8% ngayon. Kung mag-i-invest po tayo para sa inyong retirement, kailangan kikita rin yung ating pera ng 8%. Tama Per po. annum din yun, ma'am? Opo. Kasi yung inflation po, yun yung pagtaas ng bilihin. Para makasabay po ang inyong investment, at least dapat 8%. Tama ba, boss? Tama ba yung ginagawa ko? Tama. Pero unusual yung 8% na inflation ngayon. Usually dapat mga nasa 4% yan on the average for the last 10 years. Pero yung nangyari pandemic, yung dulot niyan, ayan, naging 8%. Paliwanag nyo rin. Baka mamaya maalam yung client nyo. Sabi, bakit 8%? 4% lang yan. Nag 3% nga yan, 2%. So, dapat i-explain na nasa mga 5% lang. Pero dahil po sa nangyaring pandemic, tama ba? So, kamo nga ganyan guys. O kaya po nagkaganyan. Ano pa? Diyan papasok ngayon yung existing savings. Papasok yung GSIS, SSS. Susunod na tatanong kayo, mayroon po ba kayo ma'am inaasahang iba pang retirement? Wala naman po. Yung ginigit niyo po kanina ma'am na GSIS? Opo. Kaya lang po yung sa GSIS at sa SSS, ma'am, ang retirement age po, katulad sa GSIS, mag-start ng 60 years old. So, pati po yung SSS. Kaya yung age ko po sa 55, wala pa akong inaasahang retirement income. Okay. So, ano yun ang gagawin doon, So, edi wala. Kaya may wala, tinatanong lang natin. Oo. So, pero wala namang epekto dito yun. May naitabi siyang pera para sa retirement niya o existing savings, sabi niya dyan. Walang ipabawas-bawas dito, no? Alat for retirement. Or sa co-op na naka-alat for retirement. Okay. So, sa co-op po. Meron din po kayo? Naghuhulog po ako sa co-op for monthly. Just to prepare. Pero hindi siya ganun kalaki. Maganda po yun, ma'am. At least meron na po kayong pinaghahandaan. So, magkano na yung retirement nyo po na kailangan, ma'am? Malalaman po natin yun dito sa ating kino-compute ngayon. Ano ko natin, no? Compute na. Minsan nagluloko din to eh. Ayan, ngayon yun. So, yung pong 300,000 na present cost of living nyo, ma'am, per year, at 55 years na age, at 45 years na age, kakalimutan ko.
So yung 55. 100,000 po, ma'am, na present cost of living niyo po sa kada taon, at 55 years na age niyo po, alam niyo po ba na saan nga na ako ngayon? 600. 1.8 million. Yun na yung future. Tama ba, ate? Ayun, Opo. 100,000 ngayon. 647 na. After 10 years. Ayan. Dahil sa inflation rate. 667 na po yan per year. Yun po yung future annual cost of living nyo. Tama ba? Yes. Yes. So kung 647,600 yan per year, magkano na yung kailangan nyo pong retirement fund? Ito po, ma'am, yung 8 million, tama no? Ito pong 8 million, take natin. Ito pong 8,095,968 para maging best holiday of your life po ang inyong retirement. The longest best holiday is your retirement. Para the same pa rin po ang lifestyle nyo sa lifestyle nyo ngayon. Kailangan nyo ng 8,095,000 to retire. So kung pero in that Apa? na nag-aaral. So, mas mababa na yung gastos ko siguro na wala na akong anak na pinag-aaral. Opo. So kung ito pong 8,095,000 na ito ang gusto nyong pagandaan, mayroon pa po kayong 10 taon. Ay, tama. Na 10 taon para mag-prepare kasi 45 years old pa lang naman po kayo ngayon. Ayun. Tama? Oo. Ito, si Mimi Sumasle kasi nilagay ko sa GC kung sino gusto matuto ng retirement planning. Okay? Oh, ayun. Ganon. Oh. Teka, so bago tayo mag-proceed dyan, ikaw naman, Lynn. Ikaw naman na mag-present nito para lang medyo maano mo. Hi, Mimi. Hello. Good evening. Pasit in. Hello po. Hello. Pasit in. Sige po. Oh my God. Ang laki ng kailangan natin. 8 million. Ano to? Ano to? Oo, tama naman. Okay, sige. Pakisummarize nga ulit yung sinabi ni Sol. Bago tayo mag-proceed, no? Sol, ikaw pa rin yan. Paano mo ipapakita yung solution kay Lynn? Tututin ko yung kanina. Hindi, si Lina. Si Lina magsa-summarize. Miss Lina. Okay. Sige po. Good evening po, Ma'am Mimi. So, ako po yung Si Sol na yung client mo naman. Using the same... Apo. So, ako na po yung magtatanong kay Miss Sol. So, nagplaplano po tayo for a brighter future to enjoy our life. So, Miss Sol at the age of 45 po, no? Then, nagplaplano po kayo na mag-retire after 10 years. So, after 10 years, ma'am, saan po nyo nakikita yung sarili nyo na nagbabakasyon? Nililibot ko na yung buong Pilipinas. Wow, yeah. In 10 years time. So, nakakalakad pa naman ako nun. Opo, malakas pa po kayo nun, ma'am. So, sa 10 years po na yon, yung expenses po natin dito sa Philippines tumataas. Kaya yung atin pong inflation rate probably mag-increase siya hanggang 8%. No? So, yung 8% po na to, pagka nag-add up sa ating present annual cost of living, so magkano po monthly nyo, ma'am, ulit? Para po sa inyong cost of living, monthly cost of living po? 25,000. Ayan. So sa 25,000, ma'am, sa 1 year, 300,000 yon.
So, naka-generate po tayo pagka in-identify natin itong inflation rate at ito pong desired interest rate natin would be the same on the inflation rate that we identified. So, meron po tayong sa future annual cost of living na almost 647,000. So medyo malaki po talaga. Makikita din po natin dito sa ating graph yung steepness ng line. So nangangailangan po tayo ng mahigit kumulang 8 milyon in 10 years time. So parang hindi po to masyadong maliit, pero sa realidad po ng kalagayan natin sa buhay, ito po yung possibility na kakailanganin natin para mabuhay po tayo ng halos kapantay nung pamumuhay po natin ngayon. So 8 million. Carry bills kaya na at the age of 55, may 8 million tayo for our retirement. Kaya naman po. Ayan. So, congratulations, ma'am. Kasi meron kang nakikitang maganda para sa future mo. So, dito po sa na-generate natin na fund for your retirement, meron pa po ba kayong ibang sources na inaasahan na panggagalingan ng retirement fund nyo? Yung ibang investment sa Sun Life. Ayan. So may iba pa po kayong investments. Very good naman, no? So talagang yung inyo pong focus for your future ay pinaghahandaan nyo. So hopefully ito pong fund na-accumulate o na-compute natin, ayan, ay ma-achieve po after 10 years. Pero computation pa lang yan, ma'am. So paano kaya natin to? Ayan na, ma'am. Paano po kaya natin mako-convince to have this? Yon, ayan. So, susundan na natin. O, nandiyan ka din. So, pagkatapos ng FNA ngayon, Sol, pakita mo to sa ano sa tingin mo, Sol? Anong gagamitin mong product para dito kay Lynn, sa client mo? Prime. Yeah. Ang gagamitin natin, pakita mo sa Prime. Paano ka magkakaroon ng 8 million? Ito, Lynn, ha? Ito rin kasi yung tanong mo kanina. At saka, ikaw, nagagamit mo ba yung excess premium na feature doon? At saka, ano ba, yung mga ganong feature? So, punta po tayo sa SunSmart. Yes. So, Ma'am Lynn, ha? So 8 million yung kailangan natin, no? Would you like to know how much you need to set aside para magkaroon ka ng 8 million after 10 years? Kasi ma'am, posible yan. We still have 10 years, no? Mahaba pa po, no? Kaya pa po nating paghandaan. Would you like to see? Andiyan na din si Marlene. Aba, sisipag naman. It's Saturday night. May lump sum level.
Okay. Marlene, hello. Marlene, so 8 Hello million, po. Marlene, 8 million yun yung na-identify na retirement fund na kailangan. So ngayon, pupunta na sila sa solution. No? Ang advisor ay si Sol, ang client niya ay si Lynn. Kailangan So yung ages ma'am na like for example 40 years and above no retirement no magandang i-offer tama fit sa financial needs analysis. Yung tanong nyo kanina, maganda yon. Ano yung gusto nilang paghandaan? Ano yung priority nila ngayon? Di pag sinagot retirement. So ito yung gagawin natin sa Prime. Kung 8 million po na gusto nyong paghandaan, you still have 10 years to prepare kasi 45 pa lang po kayo. So, yung pong 8 million na gagawin po natin sa ayun. Pakita ko lang. Mawala ako. Kaninong pangalan lalagay ko dito? Lynn. Kay Miss Lynn. Miss Lynn, Lynn. yes. Lynn. L-I-N, ma'am. Maria Lynn Cristobal. Opo. Ikaw, Marlene, nagagamit mo ba yung feature na excess premium tsaka target fund ng SunSmart? Para konektado talaga yung FNA to the proposal. Ano po ang middle name niyo, ma'am? De la Cruz po. Okay. Birthday niyo po? April 29, 1978. Ang bihira, Lynn, nag-birthday ka pala. Hindi naman namin alam eh. 78, ma'am. Ano? Ay, sorry. Yan. Yan, ma'am. Yan. Pa-retire na ako sa 53. Talaga, iniintay na natin mag-retire na. Opo. Ay, mas non-smoker po kayo? Opo. Okay. So, lagyan natin to ng face amount na ano yung ano? Yeah. Pang retirement. So, hindi naman gagawin mo na 4 million ng face amount dyan. 1 million. 1 million? Tama? Kung meron na ba siyang ibang insurance at pang retirement lang to, pwede. Pang retirement lang po to, ma'am, no? Nabanggit nyo naman kayo na meron din kayong ibang pagkukunan ng retirement nyo po. Okay, 1 million. Tapos, quarterly. Next. Okay, so ang ilalagay dito ay target allocation. Tama ba? Bagal ah. Ay, malaw. Ayun. Target fund calculation. Lynn, kamukha niyan, di ba may hinahabol tayo na at 55 years old dapat may 8 million. So, i-click mo yung calculation type, MIG, no? Marlene, calculation type, target fund. Ganun din, yan din nagpipilitin nyo pang education, target fund, allocation. Okay, pwedeng 8 million na lang sakto yung ilagay. Wala na yung butal-butal. Parang 9 million. Kasi 8.9 yata yung kailangan nyo. Opo. 8.7. Halos. 8. Ito eh. Ayan. Okay. 8 million. Ang lalagay ko, 8 million. Yes. Okay.
Okay, 8 million sa... Saan dito papasok yan? Target fund allocation. Regular excess premium ba? Tama? Remember, doon ka sa sa light gray ka lang. Iyang mga yan, hindi mo yan masusulatan. Huwag kang marami. Target fund value ang lalagyan mo. Kasi yun yung data na Okay. Target fund value is 9. 9 million. 9 million. Tapos, age or policy year dapat. So, pwedeng age, di ba? 55 years old. Oh. Target period, 55. 55 kasi yung magre-retire na siya. Marlene, nakakasunod? Me? Yes po. Allocation. Yes po. Okay, tapos dito, since 50, yung edad ba ng pagre-retire niya yung i-consider dito? Ayan, ma'am. Yan, di ko yan naaral. Ito naman. Available Kasi funds. nasa 50 siya. Dapat 50-40. Ganun ba? So, ngayon, yan, dahil yan ay funds, so, ano yung magandang funds na paglagyan niya ngayon at 45 years old siya. So, 45 years old. Bond, tsaka index. yes. Pero ngayon, mas magandang mas malaki ang index, ang band, kaysa sa index. Pwede mo yung gawin na 60% band, 40% index. Si Gary, lagi nga ngayon 100% band eh. 60% bond, 40% index. Yes. Habang ginagawa yan. Yun sa company mo. Pero depende ba ito sa ikan? Depende sa ikan. Target fund allocation. Usually, ma'am, band and index Ano po yun? ina-allocate mo. Oo, doon tayo. Yung pag sa retirement ng mga companies, ito ginagamit target fund allocation. Yes, oo. Yung Captain's Fund, ma'am, ano yung Captain's Fund? Hindi so far mula nung inopen yung Captain's Fund parang 7-8 years ago, hindi siya nag-click na hindi lumaki yung pera. Fund allocation. Kaya tayo naglalagay. Okay. But that's the yung sa mga industry forerunner sana yan. Oo. Ang Captain's Kaya lang siguro na natapat dun sa performance ng economy ng let's say a good 3 years yung pandemic, and prior to that hindi naman din talaga performing in that manner. Pero that's supposed to be captains of the industry, di ba? Pero yun nga. So, ang Captain's Fund is like equity fund. So, ano yan? Tatandaan nyo nung nag-exam kayo, may classification na moderate, aggressive, tsaka conservative. Ang conservative bond fund. Ang moderate, balance fund. Ano pa? My future. Lahat ng my future funds, balance fund yan, moderate funds yan. Ayan nakalagay. Balance, moderate, yun yung last column. Yun. So, pag mas bata, edi mas malaki yung growth or aggressive. Kaya lang ngayon, dahil sa baba ng index, ginagawa nating maliit din yung index or yung mga growth or aggressive funds na yan. Pero tanong, bakit index fund ang nilalagyan? Pwede rin namang lagyan yung equity. Kasi nakalagay doon sa equity, di ba, growth, aggressive yan. Yung growth plus, growth, aggressive din. Kasi, kaya index fund nilalagyan natin, ang index, piso lang, bawat isang unit. Ang equity fund, 3 piso, 350 per unit. So, kung pag-uusapan natin ilang unit meron, syempre, dun ka sa mas mura maglagay para mas maraming unit. Kino-consider natin. Sa ahon natin,
or sa Sun Life portal natin, sa client portal, makikita nyo yan, NAV2, Net Asset Value per Unit. Magkano yung amount per day? Yun, tinitingnan nyo. Teka, paano kapag, depende rin ba to sa edad? Kasi, di ba, Oo, etong, sa edad. so, halimbawang nasa 20s. Pwede ka maglagay ng mas more sa aggressive. Kaya lang, yun nga, sa index ngayon na napakababa, hindi tayo muna maglalagay dyan sa index. Hindi muna tayo maglalagay sa aggressive. Usually, di ba, ang pinapalagay mo dati, 80-20. Pero kasi dahil, sa index doon. Ngayon ang baba eh. Kaya hindi. So halimbawa nasa 20s yung kasi siya kasi 40s, di ba? So kung nasa 20s yung client, tapos ganyan nga yung status ng index fund ngayon, ano dapat yung distribution pag 20s? Pwede pa rin ilagay ng mas taasan mo pa yung band. 80-20, ganun. 80-20. Paano pag bata? Actually, kahit nga 100% band nga lagay mo, okay yan. Tapos once na tumaas mas tumaas ang ilipat mo siya. Okay. So, basta ngayon more of bands. At any age ilalagay natin. Okay, so dito total disability. Yes. Ma'am, ano yung generate withdrawals? Kung magwi-withdraw na. Kasi pwede natin dahil VUL yan, pwede natin lagyan example, yun. At 53 years old, magwi-withdraw ka, ganyan. Pero kasi VUL, hindi natin mapapangako na may amount at that time. Save na. Pwede mong gamitin yung withdrawals, example, pang education, tapos at 18 years old, magwi-withdraw. Conservative lang ilalagay mong amount. Maliit lang na amount. Para sigurado ka may fund value pa din. Pag hindi na-submit, ma'am, wala yung email, no? Na isa. Yes. So, Print extended. Yes. Lagay mo din ng letterhead para may nakalagay na sunlight. Use letterhead. Yes. Gusto mo ba calendar year? Ayaw pa ng calendar year? Calendar year, nakalagay doon, 2023, 2024. Ganun. Hindi natin calendar year. Okay. Ngayon. Okay, so pareho kayong magaling magpaliwanag, ha? Magkaiba kayo ng version ng pagtatanong sa retirement. Maganda. Parehong maganda. Lynn at saka Sol. ayan. Ito na. So, titignan natin ngayon dito yung kasi 8 million ang kailangan niya in 10 years. Pakita natin sa kanya kung makakaya niya yun, di ba? Yes. So, posible na 8 million sa ganitong amount, no? Tingnan mo at bago mo pa. So, 8% dito. Yes. At 55 years old.
So, yan na. So, magkano yung retirement na kailangan? Magkano ma'am yung magiging annual premium? Pakita po ulit. Ayan, makikita nyo din dyan, no? Premiums paid, column 3. Okay. Premium paid. Ito. 621,765. So, yung 8%, 9 million. 55 years old, yun yung target. Diba? 55 years old, 9 million. Pasok naman, di ba? Pero ang tatanong natin sa kanya kung kaya ba niya. O, paano mo sasabihin na, ayan, pasok? Naku, napakalaking po niyan, ma'am. Di ba tinatanong, ikaw naman. Kaya, ito po ma'am yung yung annual premium po niya. Teka, balik tayo dito, no? Siyempre, hindi mo mapapakita yan, naka-Excel ka lang eh. Siyempre, kunwari. Luna client, ang daming page. So, yan. So, yung annual premium niya is 75. Annual excess premium, 621,765. Ito po ba, ma'am, ay sa tingin niyo po ba ay kaya po natin Hindi, ma'am. Ay masyado po siyang malaki, no? Opo. So, ma'am, sige po. Tanungin ko po kayo, ma'am. Magkano po yung kaya niyo pong hulugan sa isang buwan? Siguro po nasa 5,000. Okay po, 5,000. Bali, yung 5,000 na yun natin, i-multiply sa 10? Tama ba? 12. 12 months. Nalilito na ako. 5 times 12. 60,000 ang kaya niya. Diba? O, tingnan mo yung total annual regular premium mo. Kailangan mong bawasan din. Ima-minus na to, di ba? 70. Magkano po yung kaya, ma'am? 5,000 po. Monthly, ma'am. Times 12. So, 60,000. Ima-minus yung 60,000 sa 75. 75,200. Insurance niya. Oo. 60,000. Ma'am, ano yung difference nung, kasi di ba, total annual regular premium, tapos total annual premium to be billed regularly. Pero supposed to be, kung iyan talaga yung na-accept ko na proposal, na plan, so quarterly ang babayaran ko is 155,000 plus, di po ba? Correct. Kasi 75,500 para yun sa life insurance na 2 million. Yung 75,500. Ano po ulit, ma'am? 75,500 para sa life insurance yun na 2 million. Kaya mo, Okay. Kasi, 1,470. Tapos, di ba, okay. 8 million. Kaya kanina, target fund allocation yung ginawa natin. Nilagay natin yung 8 Okay. Okay. Opo. Nag-ano tayo, excess premium tayo na 546,000. So, nag-automatic na 546,000 yung kailangang excess premium para magka-9. Okay. Bali yung 60,000 ima-minus sa 75,500. Tama? Correct. Pero, mas malaki nga yung 75,000. So, in short, hindi ka pwedeng mag-offer ng base amount na 1M. Bawasan mo siya. Ano mo gagawin yun na may top up pa rin siya? Ano yun? Negative ba?
Oo nga, kaya nga. So, anong gagawin mo? E di yung 1M na face amount, gawin mo kayang 500. O, tingnan mo magkano yung annual premium ng 500. Dapat may mapalabas ka pa rin na top up kasi retirement ang kailangan niya eh. So, gagawa ulit ng isa pa. Correct. Okay, punta tayo ulit sa AHO. Pwedeng copy na lang to, no? Basta same product, pwedeng copy. Share screen. Okay, copy lang po natin. So, copy lang. And then, papalitan lang natin ng 500,000. Diba? Din, Oh, gets mo yung paggawa ng proposal pag ganyan. Kailangan F&A talaga muna, ha? opo. Tama po. 500,000 pinalitan. Trial eh, di ba? Okay. So, may idea ka na 37 a year. Magkakaroon ka ng TDB additional, so mga 40 yan. O mag-top up ka ng 20. So, ano ngayon ang pipindutin mo dyan sa susunod? Target fund allocation. Target fund calculation. Hindi. Hindi na. Target fund value. Fund value. Hindi Same na. pa rin, no? Hindi na kaya ni client yung 9M, di ba? So, punta ka sa excess premium. Calculation type, excess premium. Ang kailangan mong palabasin ngayon, yung 60,000 niya a year. Di ba? Pag ganon, ang alam mo is yung kaya niyang budget, excess premium ka. So, regular excess premium, yun yung light gray mo na box. Regular excess premium, magkano ilalagay mo? Try mo to 20,000 a year. Kasi kailangan mo 60,000, di ba? Magkano? 20. 60,000, di ba? Yung kaya niya in a year. 20,000. Okay. Number of 20,000 payment duration. Okay na yan, no? Age pa rin. Mm. Save, submit ka, riders pala, riders. Check mo, laging naka-check lahat ng riders. Lina, lagi naka-check lahat yan. Kaya, careful. Usually, ma'am, yung total disability lang. Oo, initially, yan ang sinasuggest lang natin. Kasi Okay, bakit nga ulit natin ginawang 20,000 lang? Dahil, yun lang yung kaya niya. Diba, nakita mo kanina, 37,000 na yung premium dun sa first page. Eh, meron kang, kung natatandaan mo kanina, yung total disability parang 2,000 ba, ganon. So, may 40,000 ka na. Eh, di ba, ang babayaran niya, ang sabi niya, ang sisimulan niya is 60,000. Kaya 20,000 ilagay mo. Gets? Tanda mo ba? So, ma'am, yung 20,000 na yon, pwede mong... okay. Sige, mamaya na. Sige, tingnan natin. I-generate nyo. Kung naka 60,000 ba tayo. Kasi kadalasan ng advisor, tamad sa ganyan, hindi na tinitingnan. Pwede na yung meron ng 500,000 na i-offer, yun na yun. Baka naman masasagad mo pa si client. Magkano yung kayang i-budget? Kaysa pakita mo yung 500,000 face amount tsaka 400,000.
Marley, nakagamit ka na ba ng ganyan? Target fund allocation, tsaka excess premium kapag nanggaling ka sa F&A? Okay, ito na yung 500,000 na face amount. Magkano? 37,000. 37,750. Okay. Quarterly niya 14,000. So, kaya pansagarin. Pwede mo pandagdagan, actually. Pero, ayan, almost na, di ba? Pero kaya mo pang gawing 60 yan, 57,750. Kasi wala ka naman, estimate lang talaga eh. Ganun talaga gagawin natin. Mag-estimate tayo hanggang sa maka-reach tayo na sinasabi ni client na 60K. So ma'am, sa kahit na anong product, pwede yan, trad or bull? VUL lang. Ang ganito. VUL. Meron lang tayo excess premium. Kasi yung trad, fixed yun, ano? Fixed nga pala yun. Kaya hindi pwede sa accelerate. Correct. 60,000. So, anong gagawin natin? Papakita ulit yung 8%, di na. Of course. So, yan yung gustong simulan ni client. Paano mo sasabihin? With her budget. Pero dito ma'am, tingnan mo, premium paid 34,650 lang. 4,650. So, ano to? Total illustrate, ano ba to? All, ano yung taas? Tingnan mo yung taas. Ay, teka, hindi pala. 60% lang po. Sorry, band lang yun. Okay, yun. Nagulat ako. Oo, yung doon tayo. Ito siya. Ayan. 750. So, ma'am, ito po ba ipasok na po sa budget? Tama ba ang tanong ko? Sabi, di ba? Siya na nagsabi. So 55 years. Okay na, di ba? Sabi niya 60. Kaya nga. So, ma'am, with the budget that you gave na 60K a year, ito po yung retirement fund that we can accumulate on the 10th year. Magkano? 771. Ay, 717. Yun. Oh, ma'am, you can start having your retirement from today and you can have 717 on the 10th year or dun sa gusto nyong retirement age na 55 years old. Magkano nga yung retirement fund na kailangan niya? Yun yung lagi nyo sasabihin sa kanya. Pag nagtanong ka, Sol ha, maganda yung tanong mo kanina, pero dudugtungan mo yun. Diba tinanong mo siya na magkano po yung kaya nyong itabi? Oh, ma'am, you set aside per month given the fact na ang need nyo for retirement is 8 million. Kaya lang, oo nga, Para ma-remind siya, ay 8 million. Baka naman hindi lang 5,000 ang kaya ko. Ganun. Tama. Kasi ang laki ng difference. No? Pero the good news, ma'am, is we can start, di ba? With your budget, yun, kaya nating mag-start. And still, kapag simula na po tayo. di ba? Ma'am, ano yung pang-charges, premium paid, tapos charges? Ano yung charges na ito? Iyon yung mga services sa company na binabayaran. Okay. Yun yung admin charge, management charge, AC ng advisor. So, lahat na yun. Yun yung charges. So, yung premium 57 less charges of 28, ang fund value, yun yung equals the fund value. Kung 4% ang interest, 30,000 ang matitira. Ganon. O kung 8%, ayun, 32. Ganon. And highlight nyo, ang charges, tayo lang ang company na nakalagay ang charges. Totoo yun.
Pag nakakita kayo ng ibang proposal, walang charges. Hidden sa kanila. Nakalimutan ko pong mag-allocate ng fund doon sa mga proposal na ginawa ko. So usually bond and index fund tayo. No? Oo. Hindi ka makaka-generate pag wala. 60-40. 60-40 yun, ma'am, no? Questions? Sol. Kabisado. Kabisado mo na kung kailan gagamitin ang target fund calculation and ikaw din, Lynn, tsaka yung excess premium. Apo. Kaya may istorya talaga. FNA, yung lalabas sa FNA, iyon yung gagawin mo sa target fund allocation ng proposal mo ng VUL. Pag napakita mo na yung actual na kailangan niyang bayaran for the FNA na lumabas, tanungin mo naman, ano yung budget niya? No, given the FNA na lumabas. Given the Realize ko tuloy, ma'am, pag nag-early retirement pala ako, parang hindi ko carry, no? From, like for example, kung SSS lang yung aasahan mo, hindi parang sa gamot lang kung magkakasakit ka, wala kang pagkukunan. Mabigat, no? Hindi siya sufficient. Lynn, kaya mo nang gawin sa client to. Hopefully, ma'am. Hopefully. Diba? Pag FNA ka ng education, lalabas magkano yung kailangan, pakita mo magkano kailangan niyang i-set aside, 'di ba? Hindi ka magja-jump sa 500 or 1M ka agad. Kailangan pakita mo muna yung magkano yung dapat niya. From there, yung budget. Okay? For education, ma'am, trad pwede, 'di ba? Education. Achieve. 'Di ba, meron ka laging target year na kailangan mo. So, mas madaling makita yan sa VUL. At saka, syempre, Okay. yung amount na lalabas sa VUL. Kasi pag ginawa mo siyang elite, pang education, example, magkano lang yon, ilang endowment lang ang makukuha. So, first option, pakita mo kung naniniwala sa VUL. Kung hindi, edi second option mo, edi elite. Okay. So, dapat pala laging may ganito, no? Papakita mo palagi. Kung hindi niya kaya yung sa target allocation, calculation, target fund calculation, laging dapat excess premium. Tama? Am I right? Yeah. Diba? Anong masasabi niyo, Marlene? Papakita mo pa hanggang sa makuha mo na yun yung kaya ng pera niya. Tama? Correct. Diba? Yun yung role natin, diba? Ipaalam ang kailangan. And adjust. Gap. Diba? I-solve natin yung gap. Ito yung kailangan niya. Ito yung kaya niya ngayon. O, edi na-bridge mo yung gap, nakasimula siya ngayon. So, para to attend that sa VUL. Tama? Of course. Mas madaling gawin sa VUL. Kapag sa TRAD, siyempre, estimate ka ng estimate ng face amount. Yun, tinatanong mo kanina, Lynn, yung para sa education. Siyempre, kung education at TRAD ang gamitin, kung kaya ng accelerate. Kasi 'di ba on the 20th year, ganun, or on the 18th year, pwede na siyang kumuha. Malaki-laki yung makukuha niya kaysa sa elite. Okay. Next natin. Okay na tayo dyan. Clear na. Marlene, meron ba kayo dagdag dito sa Ngayon,
Punta naman tayo sa kabisado nyo na yung income continuation, no? FNA. Try natin. Tapos gumamit tayo ng product na TRAD sa solution. Ikaw naman, Lynn, mag-income continuation. Wala, Siya na- Ito yung magka-calculator. O, wala nga po. Wala pong calculator na ganito, ma'am. Ayaw niya mag-run eh. si Sol ang mag-ooperate. Ako magta-type. IP. Sinong client, Lynn? Sige po. Sa ano tayo, ma'am, no? Education ba? Income continuation. Income continuation. Income Okay. protection yung nakalagay dyan. So, dalawa yan. IPDY. IPDY, dependency years kapag may anak na minor. Yung IP, income protection, LOI, ito naman yung Single. wala namang mga dependents na minor. So, pwede to sa mga single na tao. Yun. Yan. Ako na lang ang client mo, Lynn. So, may anak ako Okay. dependency years. IPDY. Sa isa. IPTY. Okay. Okay. Hello po. Good evening, ma'am. Kumusta po kayo, ma'am? Buti For- naman. Nervous ako. Ano ba ito? Pipresent mo. Okay. Ang i-represent ko po sa inyo ay kung paano natin mafo-foresee yung pwedeng kalagayan natin sa buhay, no? So, gusto ko po sanang magsimulang tanungin, kumusta po ang family, paano ba to? Ang pamamaraan po ng pamumuhay niyo as a family. Nag-work po ba yung asawa niyo? Oo, Lynn. Ako, kami talaga. Sobrang kayod kaming mag-asawa. Kasi, Okay. dalawa anak namin. Kumusta naman po yung dalawa niyong anak, ma'am? Ako nag-aaral pareho. Kaya kaya sige, anuhin mo na. Anak. Magkano bang insurance ang kailangan ko? Kung kakayanin ko naman, bayaran. Tingnan muna po natin, ma'am, sa pag-identify po ng ating income. So, magkano po, kung mamarapatin niyo pong sagutin, magkano po ang expenses niyo po per month? Expenses, baka nasa 100,000 a month. Hindi lang siguro. Lagay mo nasa 100. Okay, thank you po. So, sa 12 months po, sa isang taon, so mayroon po kayong mga 1.2. 1.2. Ewan ko, saan ko kinukuha yun? Hindi siya masyadong maliit, no? Paano po, bukod po dito, may mga liabilities pa po ba kayo or debts? Bayarin. Awa ng Diyos, nakaraos na kami dyan. Wow. How about for your emergency fund, ma'am? Ano ba yun? Yung hospitalization, yung mga certain occurrences po sa pamumuhay natin na di natin inaasahan. Kung may nakatabi kong pera para doon, magkano ba? Usually, ma'am, sa emergency fund, ang ina-allocate sana natin ay 20% from our monthly income. Oh. So, if you have 100,000, mga 20,000, ma'am. Monthly po yon. So, in a year, mga 240,000. Wala ko noon. Okay. So, for emergency fund, ma'am, magkano po yung ina-allocate nyo dito? Wala. Wala din. Okay. Other expenses po. Ano yun? Like for example, sa mga
vacations. Naku, wala, Lin. Walang ganun-ganun sa buhay. Trabaho Ah, lang. okay. So, sa palagay niyo po, ma'am, dito sa number of years to cover family needs, mga ilang taon niyo po kaya makakaya ng mag-achieve ng 100,000 for your family expenses for a month? Ano ko yan, clarify ko kung ano yan, ito, ibe-base nyo yan. Tatanungin nyo, ilan taon na. Okay. Tapos, i-minus nyo at 21 years old na independent na yung bunso. Yun yung number of years to cover family needs. Okay. Ano din, ang bunso ko 11 years old. So, mga ilang taon po kaya ito to cover family needs? 10 years pa. So, At para okay. magkaroon na siya ng sariling buhay niya, 21. So, 10 years pa, Lin. 10 years pa. Matagal-tagal pa pala, ma'am. Yes. Ako, yan. Kaya hindi pwedeng tumigil sa loob ng 10 taon. Opo. Bunsong anak lang. Uy, zero emergency fund ko. Zero. Pag wala kang Final emergency expense. Wala pag akong zero, fund. So, magkano dapat ako, lalagyan nyo ako. Magkano kailangan ko? lalagyan pag zero, di ba? So, Oo. times 6. Bakit times 6? Emergency fund, equivalent to 6 months of your monthly income, di ba? Okay. So, magkano yung income niya per month? So, 600,000. 600,000. Expenses pala itong nakalagay na 100,000. Tatanungin natin dyan yung income, ha? Oo, income. Dapat sa emergency fund. Tama? 600. Oo. 600,000. Okay, next. Yung mga existing cash assets po. Meron pa, Lin. Tatapusin natin yung column-column. Bawat column pababa. Tapos, liabilities, final expenses. Ano yun? Mag-a-allocate din po, ma'am. Hindi pwedeng zero. Ano ba yun? Ano ba yung final expenses, Lin? Kayo lang nakakaalam niyan. Yun nga, ma'am. Tulungan kita. Sige, ma'am. Yung final expenses, ito yung kapag tayo po, ma'am, syempre darating po yung panahon na kukunin na tayo ni Lord. So ito po yung mga ginagasta natin sa huling, para sa huling kantungan. Sa magandang final view. Ito po yung serbisyo, ma'am. Sa burol nyo po, yung ataol nyo. Okay. So, ang minimum po nito, ma'am, ay 100,000 sa isang tao. Tapos kung may asawa po kayo, ma'am, bali 200,000 po. O 200 kami, may asawa ko. Yan po. Yan. Sige po, tuloy nyo na po, ma'am. Punta na po tayo dito sa existing cash assets niyo po. Meron po ba kayong mga existing insurances? For example, sa sarili mo po. Paano sinabing cash asset ang insurance, Miss Advisor? Intrigera ang ano. Explain mo muna yung cash message saka non-cash. There are two types of assets. Tama ba? Yes. Nalala ko pa ba? Ikaw mag-explain. Bali, ma'am, dito po sa existing cash assets, meron po kasi tayong tinatawag na dalawang types po ng assets. Ito po ay pwedeng maging cash assets at non-cash assets. Yung non-cash assets po, ito po, ma'am, ay pwede po nating sabihin na yung sasakyan po, yung bahay. Okay. Pag, So, yung hindi liquid.
Bali, ano po, ma'am, yung kung halimbawa po yung bahay, hindi niyo naman po siya pwedeng ibenta ng, halimbawa po yung bahay niyo, ibebenta niyo na po siya. Hindi niyo naman po siya pwedeng ibenta ng katulad ng presyo na, Pagkabili. opo. So, yun po yun. So, hindi po sa sasakyan. Kapag nagamit nyo na, halimbawa, 5 years or more, hindi nyo naman po siya maibebenta ng mas mahal. Yun po yun. Yun po yung tinatawag na non-cash assets. Yung cash assets po, ito po yung insurance. So, sa insurance po, di po ba, halimbawa, kumuha po kayo ng, bayad po kayo ng premium na 10,000. Ang balik po sa inyo ay more than that. Like, pwede po bumalik sa inyo ng 1 million or more. So, yun po yung tinatawag na cash assets. Yung pong individual insurance. Maganda Tama pala. ba? Oo. Wala akong Naalala ko pa ba? Oo, tama. Ang pagkakaalala mo. Wala akong insurance. Wala po. Zero. Yan. Yung pong existing group insurance, ma'am, sa kumpanya niyo po ba, meron po kayo insurance? Wala. Wala din. Savings and investments po. Ay, meron na. Oo, syempre meron pala sa Sun Life, meron. O, kunwari meron. Pero meron talaga sa Sun Life. Meron akong 3 million sa Sun Life. 3 million. Wow, laki. Group insurance. Group insurance. Group. Oo. Hindi mo naman kailangan yan ng kama. Nag-automatic. Cash savings and investments po. Wala. Sumungit. Joke. Charot. Charot ka, ma'am. Yan. Oo. Charot-charot. Kailangan ng art Okay. kasi wala nagsasabi dyan. Compute na po. Oo, ano yun? Ayun. 9 million. Uy, ayaw mo naman, baka maatakihin yung client nyo. Sabihin nyo naman, anong mangyayari dyan? Ma'am, huwag po kayo magulat. Hindi po yan yung babayaran nyo. So, Yan ito po, yung projected value. yun po yung kailangan ng yung insurance. Ma-maintain pa rin po ng mga taong iiwanan nyo in case you're taken out of the picture yung kanilang lifestyle sa ngayon. Ma-enjoy pa rin nila yung lifestyle nila ngayon. The same sa lifestyle. Ganon. Enjoy pa rin nila the same lifestyle nila. Oo. Sponsor na to Okay. Di ba, ma'am? Ang saya, 9 million. So, Kung kayo mag-alala, hindi po yan yung babayaran nyo. Kung kayo panic. O sige, magkano yung babayaran ko kung gusto ko yan? Pakita nyo sa akin sa Accelerate, magkano yan? Okay. So, mapunta tayo sa accelerate proposal. Tama. ma'am, pwede kong gumawa ng accelerate. Hindi naman ang gagawa ng Accelerate. Yes. Okay. Hindi naman. Stop share ako. Tingnan ko lang, mama. Nagkasundon, 2 teacher na to Teka lang po, mabagal internet ko. Parang bumagsak ang mains ko. Dinig ko yung 9 million Talaga ng insurance sa kailangan nyo. Tama. Para maipagpatuloy pa rin ng inyong mga mahal sa buhay. Di ba pwede? Ilang lifestyle. 1 million na lang. Natawa sa Miss Lynn. Miss Lynn. Correct. Parang pagka, yung kliyente, ganito yung makikita. Ano? Ang reaction. 1 million na lang. Pag nakita nila, what? Oo, sabihin nyo, kalma lang po tayo, ma'am, hindi pa po na-approve yung policy niyo. Wala po kayong makiklik pag tinatake kayo ngayon. Uy, teka. Ako yung post ni Sally. Oh. Ano? Yung kapatid niya.